Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muli tayong binabalik ng ating mga pagbasa sa tema ng kapayapaan sa Diyos. Naalala natin, nung linggo, sinindihan natin ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento na sumisimbolo sa kapayapaan. Kaya itong linggong ito, pagninilayan natin ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Balikan natin nung Lunes, tayo ay nagdiwang ng dakilang kapistahan ng paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Naalala niyo pa po ba yon? At isang pangako ang narinig mula sa anghel ng Panginoon. Pangako na pwede nating panghawakan kapag nawawala ang ating kapayapaan. Ang sabi ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Si Maria nag-alala, nagtanong, paano siya magiging ina ng Diyos gayong siya'y dalaga? Ang sagot ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa mga panahong marami kang alalahanin, sa mga panahong marami kang intindihin at isipin, ang sinasabi sa atin, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Pag ito ang lagi mong tatandaan, walang dahilan para mawalan ka ng kapayapaan. Sa lahat ng iniisip, paalala, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kahapon, pinagdiwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila at pinakita sa atin kung ano ba ang isang simbahan, ano ang isang templo, at ikung dudugtong natin sa pagninilay tungkol sa kapayapaan, ang simbahan ay lugar kung saan tayo makakakuha ng kapayapaan. Kaya nga ang simbahan natin bukas maghapon para sa kung sino mang nawawala ng kapayapaan, maaring pumasok, maaring pumunta at humingi ng kapayapaan sa Diyos. Ngayong araw na ito, tinuturo ni Jesus ang kakaibang klase ng kapayapaang makukuha natin mula sa Diyos. At ginamit ni Jesus ang imahe ng isang pamatok. Alam niyo po bang isang pamatok? Yung nakalagay sa batok ng isang kalabaw, nakakita na ba kayo nun? No? Ano yung kahoy na yon?
yung kahoy na yon ay kapiraso na nilalagay sa balikat ng isang hayop para pagaanin ang kanyang hinihila-hila, para padaliin ang kanyang trabahong pag-aararo. Hindi tayo masyado pamilyar sa pamatok sapagkat wala namang bukid dito sa lungsod. Anong meron dito sa atin? Nakakita na ba kayo ng magtataho? Ano yung nasa balikat ng magtataho? Kaprasong kahoy. Hindi ba? At binabalikat yon para bitbitin ang dalawang timba. No? Dalawang timban yung taho, yung sago at arnibal, at yung sa kabila, yung taho. Di ba? Imagine niyo, pag wala ang kahoy na iyon, paano mabibitbit ng magtataho? Dalawang kamay. Nakakangawit yun. O mag-igib ka na lang, di ba? Nakita niyo yung mga nag-iigib, di ba? Meron ding kahoy, no? At nakakaya kahit maghapon ginagawa. Dahil yung pamatok na yon nagpapadali ng pasanin. At ginamit ni Jesus ang imahe ng pamatok para sa lahat ng mga may pasanin, para sa lahat ng mga nabibigatan. Ang sabi ni Jesus, siya ang pamatok na magpapagaan ng dalahin, pasanin at bitbitin. Paalala, ang sabi ni Jesus, siya'y pamatok, pagagaanin, padadaliin. Hindi niya sinabing siya ang magbibitbit. Malinaw po ba yon? Madalas tayo, kapag merong pinoproblema, may pinapasan, may dinadamdam, lahat ibinibigay sa Diyos. Sabi ni Jesus, no? Pamatok lang ako, pagagaanin ko yan, pero ikaw pa rin ang magbibitbit. Ikaw pa rin ang magpapasan. Meron ka bang pinagdadaanan? Meron ka bang bitbitin o pasanin? Sino pong meron? Taas nga yung kamay. Wala. No? Ako na lang. No? Ako na lang. No? Kung wala kayo, pasalamat sa Diyos. Pero kung meron, ang paalala ng Diyos, siya ang pamatok na magbibigay kagaanan sa ating mga bitbitin. Ang sabi ni Jesus, tayo ay kanyang pagpapahingahin. Pahinga mula sa salitang hello. Pahinga mula sa salitang hininga. Anong ibig sabihin ng hininga? Diba? Paghinga, subukan mong pasanin ang isang bagay ng matagal. Anong mararamdaman mo? Mapapagod. Pasanin mong asawa mo buong maghapon. Anong mararamdaman mo? Mapapagod. Pasanin mo ang lahat ng utang. Anong mangyayari? Mapapagod. Pasanin mo lahat ng bayarin. Anong mangyayari? Mapapagod. Pasanin mo ang lahat ng sakit. Anong mangyayari? Mapapagod at mapapagod. Ang sinasabi ni Jesus, pagpapahingahin niya ang lahat ng may pasanin. Di ba kapag pagod ang tao, hinahabol ang hininga? Di ba? Anong pwedeng gawin? Pumunta kay Jesus. Magpahinga kay Jesus. Humingi ng hininga kay Jesus. Ihinga kay Jesus. At tayo ay magkakaroon ng pahinga. Marami sa atin, maraming pinagdadaanan, maraming nararamdaman, maraming bitbitin at dalahin, pero hindi kay Jesus pumupunta. Nakakapagod yan. Yung kani-kanino ka, punta ng punta. San-san mo hinahanap ang kapayapaan at kapahingahan? Sa huli, naliligaw. Kasi hindi pumunta sa tunay na makapagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan. Kung pagod ka sa buhay, pumunta kay Jesus. Siya ang magpapagaang ng pasanin.
kung nawawalan na ng hininga at hinahabol ang hininga, punta kay Jesus sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng pahinga. Mga kapatid, sa isang may pinapasan, malaking kaginhawahan ang magkaroon ng katuwang. Hindi kailangan bitawan. Ang kailangan lang magtulungan. Humingi ka ng tulong kay Jesus. Pasanin pa din ang mga dalahin dahil ang tanging pangako lang ni Jesus, tayo ay pagpapahingahin. Amen? Amen.